Guys! Welcome back to my channel. It's me, Liza. At kung bago ka dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video. Na pag-uusapan natin ay kung magkano nga ba ang nakukuha ng beneficiary. Like for example, member ako ng Pag-ibig Fund. Siyempre, matik yan. Kapag employed tayo, nagtatrabaho tayo, mandatory na ang bawat employer ay magbayad ng contribution. Okay? So, kapag sinabi natin guys na active member ng Pag-ibig Fund, meaning to say, continuous tayo na nagbabayad o naghuhulog ng ating monthly contribution sa Pag-ibig Fund. Alright? And then, kapag sinabi mo naman na inactive, ikaw ay hindi ka na nagbabayad sa Pag-ibig Fund ng iyong contribution as a member. Member ka pa rin naman ng Pag-ibig Fund, yun nga lang, naka-inactive ka. Matik yan, kapag meron pa tayong mga hulog sa Pag-ibig Fund na hindi natin nakukuha at hinayaan lang natin, pera pa din naman natin yun. Yun nga lang, hindi na siya talaga totally na tumutubo ng bonggang-bongga. Unlike sa mga active member na continuous yung paghulog, ay mas maganda yung tubo ng pera. Kasi di ba binibigyan tayo ng Pag-ibig Fund annually ng dividend sa ating contribution. That's why na mas lumalaki talaga or kumikita ng mas mataas yung sa mga active member kaysa mga inactive. Once po na nawalan kayo ng work and then desidido pa naman kayo na makapaghulog sa Pag-ibig Fund, gawin niyo po yun. Kasi pwede naman natin i-continuous ang pagbabayad sa Pag-ibig Fund kahit wala na po tayong work. Kasi in the future, tayo din naman makikinabang tayo or yung mga beneficiary natin pagdating ng araw. And now, let's proceed naman ngayon sa pinakagusto ninyong marinig. Yung total amount na makukuha ng inyong beneficiary once na kayo ay bumalik na kay Lord or tayo kapag bumalik na tayo kay Lord in God's time, di ba? Kasi may hangganan ang ating buhay dito sa mundong ibabaw. So, ganito yan, guys. For active member, ang mga beneficiary po ay makaka-receive po yan ng 6,000 pesos plus yung TAV na tinatawag. TAV. TAV. Total Accumulated Value. So, itong Total Accumulated Value ay binubuo po ito ng employee share, employer share, and then yung dividend na binibigay ni Pag-ibig sa atin annually, like what I said before. So, bali, dalawa ang makukuha mo. Yung 6,000 na financial assistance from Pag-ibig Fund, and then, yung lahat ng contribution mo doon na naiwan ay mapupunta din po yun sa inyong beneficiary. Question! Paano kapag ang member ay during the time na nawala siya sa mundong ibabaw na ito, ay meron pa siyang outstanding loan balance kasi nag-loan siya and then hindi pa siya na fully paid dahil hindi pa naman natapos yung loan term na 2 years or 3 years and then bigla na lang siya nawala. So, ang mangyayari naman po niyan ay LLS ni Pag-ibig Fund yung lahat ng kanyang outstanding loan balance doon sa total accumulated value or total contribution para mas mabilis ninyong maintindihan. Yung total contribution ng member na naiwan ay LLS po yun ni Pag-ibig Fund. So, yung matitira po, yung difference nun, ay yun po ang mapupunta sa inyong beneficiary. Bukod pa yung 6,000. Okay? Kasi nakabukod talaga yung 6,000 na financial assistance. Hala, paano yun? Kapag ang beneficiary po ay late na po nakapagpasa, late na po nakapag-comply ng mga requirements para makapag-claim ng financial assistance na 6,000 at saka yung mga contribution para makuha. Eh di patuloy ba na tumutubo, lumalaki ang utang ni member na naiwan? So the answer is no. As per Pag-ibig Fund po ay kinakat siya, guys. Okay? Like for example, si member ay nawala siya ng November 2024. And then, itong mga beneficiary na naiwan is nakapag-comply lang sila ng mga requirements, nakapag-asikaso, lahat, everything, ganun, lahat na, everything pa. Let's say, April 2025. So, yung loan po na naiwan ni member ay kung kailan po siya nawala, i-stop po ni Pag-ibig yung competition ng kanyang penalty at saka interest. So, in short, hindi siya ituloy-tuloy ni Pag-ibig Fund. Kasi kung halimbawa po, ituloy-tuloy ni Pag-ibig Fund yung computation ng penalty and then the interest,
malaki na po yung maaawa sa total accumulated value niya, sa kanyang total contribution. Impact nun, magiging maliit na lang yung makukuha ng beneficiary kung sakali, kung ganon. So, yun lang yung kagandahan doon kasi kinakat pala nila yung computation ng penalty at saka ng interest. So, ganoon po yung sistema kapag active member. Okay? Ngayon naman, pumunta naman tayo sa inactive member. Dito pumapasok yung salitang whichever is lower. So, medyo, alam niyo, sa totoo lang, medyo naguluhan ako niyan. Kaya, talagang ako ay sumangguni talaga sa Pag-ibig Fund para i-clarify. Kasi, ang hirap kasi mag-deliver ng information na medyo naligaw-ligaw tayo. So, ayun na nga, na-i-clarify ko na to sa kanila. Yan pala ang ibig sabihin ng whichever is lower. Kung ano yung pinakamaliit na amount from the word itself, ay yun ang mapoproceed sa beneficiary. Medyo magulo, no? Confusing. So, ganito siya. Halimbawa, si member ay meron siyang contribution na naiwan pa doon na 10,000. Wala siyang loan, ha? Wala siyang outstanding loan na naiwan. Itong 10,000 na to, fix na yan siya. Employee share, employer share, and then yung dividend na binibigyan ni Pag-ibig Fund. Sabihin na natin na yung contribution na naiwan niya is yan yung time na nag-work pa siya. Kaya meron siyang employer share. Ngayon, sa ganyan na situation, 6,000 ang mapoproceed doon sa beneficiaries. O, di ba? Parang same lang naman siya doon sa active member na 6,000. Pero wait, there's more. There's more explanation. Halimbawa, kapag ang contribution ni member na naiwan ay 2,000, yung 6,000 ba ang makukuha ng beneficiary niya? The answer is no. So, ang mapoproceed dun sa beneficiary ni member ay yung 2,000. And then, how about yung 2,000 na total accumulated value niya? Yung total contribution na naiwan? Yes po, mapupunta pa rin yun sa beneficiary ng inactive member. So, ganoon din siya. Dalawa ang makukuha. Yung financial assistance and then yung total contribution. Ang difference nga lang, mas maliit ang makukuha ng beneficiary ng inactive member. Depende yun sa hulog ng member na naiwan. Sana klaro po sa inyo yung explanation ko regarding sa financial assistance debt claim na makukuha po ng ating mga beneficiary for active member at saka yung sa inactive member. So, in short or in summary, for active member po, naka-fix talaga sa 6,000 ang makukuha ng isang beneficiary kahit 2,000 pesos lang or mas mababa pa sa 2,000 ang kanyang contribution na naiwan doon. Unlike kapag inactive ka, kung nasa 2,000 lang ang contribution na naiwan, hindi mo makukuha yung 6,000. 2,000 ang mapuproceed. Okay? So, sana klaro, no? Okay, guys. So, dito lang nagtatapos ang ating discussion. Again, it's me, Lizelle. Huwag kalimutan ang mag-subscribe at mag-like sa ating video. Bye-bye! God bless everyone!